Matapos ang tatlong magkakasunod na impresibong panalo ng ating kababayan na si Nonito the Filipino Flash Donaire kontra sa mga kilabot noon ng bantamweight na sina Vladimir Sidorenko at Omar Narvaez. Isang taon lang ang nakalipas ay umakyat na ito sa 122 pounds Super Bantamweight Division upang sagupain naman ang hambog na Puerto Rican boxer na si Wilfredo Vasquez Jr. Sa labang iyon ay nagawa ng masungkit ng ating bida ang bakanting WBO World Super Bantamweight title matapos ngang talunin si Vasquez sa pamamagitan ng split decision victory. Bagamat nanalo nga ang ating bida, madami ang nakapansin na medyo nahirapan ito sa pakikipaglaban kontra nga po dito sa taga Puerto Rico. Dahil kung ating babalikan ang mga nakaraang laban niya noon sa 115 at 118 pounds, ang karamihan sa nakalaban niya dito ay knockout ang inabot sa kanya. Subalit pagdating nga dito kay Vasquez, kahit halos mawasak na ang kaliwang kamao nito dahil sa lakas ng mga ibinabatong suntok sa mukha nitong taga Puerto Rico, ay hindi pa rin niya ito nagawang patulugin sa laban. Kaya naman bagamat nasa ikalimang pwesto sa pound for pound list at kinatatakutan sa lower weight class itong si Nonito noong mga panahong ito, ay naging isang malaking tanong sa mga boxing fans kung kaya ba nitong dalahin ang kanyang lakas sa mas mataas na timbang, lalo na at ang susunod niyang makakalaban nga dito ay ang IBF Super Bantamweight Champion na si Jeffrey Metabula, isang South African fighter na regular na lumalaban sa Super Bantamweight na sa buong professional boxing career nitong si Metabula ay sa timbang na ito siya lumalaban. Samantalang ang ating bida naman ay kalawang laban pa lang niya ito sa ganitong timbang. At ang matindi pa dito, itong si Metabula ay may taas na 5'10". Sobrang tangkad nito kontra nga po sa ating bida na may taas na 5'7 lamang. Kaya naman kumpiyansa itong si Metabula na hindi daw ubra ang tinaguriang The Filipino Plus sa teritoryo niya sa 122 pounds division. At ayon pa nga mismo kay Metabula ay ito daw ang magiging pinakamahirap na laban ni Donaire sa kanyang buong professional boxing career. At ito ang magiging ikalawang talo niya. Nonito, this fight is going to be your hardest fight ever just because this is your second loss. Believe that. Ang kanilang laban ay naganap sa Home Depot Center, Carson, California, USA para sa unification ng kanilang mga titulong IBF at WBO Super Bantamweight title. Sa laban ay may kartada nga ang ating bida na 28 wins at isang talo. Samantalang itong si Metabula naman ay may record naman 26 wins, 3 talo at 2 tabla. Subalit kahit ganon, sa mismong laban ay pinatunayan nga ng ating bida na kahit yamado sa haba at laki ang Aprikanong kalaban, ay hindi siya nasisindak dito at pinatunayang siya ang tunay na mas malakas. First round pa lang ay pinaramdam na agad ng ating bida kung gaano kalakas ang kanyang pamatay na counter left hook na bagamat hindi nga bumagsak ang Aprikano ay makikitang bahagyang nayanig ito dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. At pagdating nga po ng round 4, ay dito na nakatikim ng pagbagsak itong si Metabula. Matapos ngang tumama ang pamatay na left hook sa mukha nitong Aprikano.
He's got his balance. He's trying to pick off some more shots, and as I say, that was Step back, which means he's willing to sacrifice to land. your fighter as a pressure. Oh, good left hand by Donaire. Nonito really can hit it. He's really trying to hit Nonito, which means I like to see more shots. I agree. 7 for Nonito Donaire and Jeffrey Montevistu. He's got to do a lot of work, but this is what he wanted. This is what he asked for. So, of course, Again, round number 8 for Class taller fighter. He's a little easier to hit with the jab than he should be. Now he's using that foot speed, Roy, to create angles and embarrass Matabula. you're going to be careful if Matabula can throw up. round number 9 underway, scheduled for 12. And there goes Donaire. Jab of Jeffrey Matabula. We begin round number 22-pound belt on the line, round 10. Heard Robert Garcia apply his boxing skills and speed. Oh, good shot. Good uppercut. 4 of 11 power shots to fight close on Harold Letterman's score. Close. Gennady Golovkin is out there at middleweight. Fight guys like that every fight. Bula's belt on the line at 122 pounds. Matabula landing. steps in with a right. Donaire says, bring it on. Fires a couple power shots. That's how it ends. The Filipino Flash. Nonito. Sa papalapit na salpukan ng tatlong hari ng Bantamweight Division na sina John Riel Cuadro Alas Casimero, Nonito the Filipino Flash Donaire, at ng pambato ng Japan na sina Oya the Monster Inoue, ay madami ang nagsasabi na Pinoy boxing fans na hindi raw kakayanin ng tinaguriang Cuadro Alas ang lakas ng pambato ng bansang Japan na sina Oya Inoue. Kung sakaling sila ay magkakatapat, hindi nga naman natin talaga sila masisisi sapagkat may pambihirang lakas at skill naman talaga itong si Inoue. Sa pinagsama-samang speed, timing at power ay talaga namang halimaw na maituturing itong si Inoue sa Bantamweight Division. Pero magkaganon man mga idol, para sa akin lang ha, masasabi kong mas hindi dapat magkumpiyansa itong si Inoue kung sakali magkaharap nga sila ng ating pambato na si Cuadro Alas. Dahil sa katunayan, ay may lamang din naman itong si Casimero kay Inoue. Ito nga po ay ang mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang pagiging 3 Division World Champion. Kung sa unang tingin, walang duda na iisipin mo nga talagang napakalakas nitong si Inoue at masasabi mong mahihirapang manalo ang ating bida kung sakaling magkatapat nga sila. Ngunit ang totoo, isang malaking faktor lang din naman kasi kaya nagmumukhang malakas itong si Inoue ay dahil na din sa mga advertisement at mahusay na pagpopromote sa kanya ng kanyang mga promoter. Kaya mas mabilis itong nakikilala sa mundo ng boxing. Ikumpara mo naman dito sa ating bida na sariling diskarte lang ang ginagawa niya para maipromote ang sarili, na bagamat maraming ang Pinoy ang hindi sang-ayon sa marketing strategy nito sa pag-aangas sa kalaban, ay kita naman talaga kasi na super epektibo nito na makuha ang atensyon ng mga tao sa boxing scenes. Louis! You're a Louis! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. At bukod pa nga dito mga idol, kung susuriin mong mabuti ang resume nitong si The Monster, ay sa 21 professional fight nito ay 4 na beses lamang itong napalaban sa labas ng kanilang bansa. Una nga dito ay noong US debut niya kontra kay Antonio Nieves. Sunod naman ay kay Emmanuel Rodriguez. Ikatlo ay kay Jason Moloney. At ang huli ay ang sa kababayan nating si Michael Dasmariñas na parehong ginanap sa bansang Amerika. Kahit minsan mga idol ay hindi pa nito nagawang lumaban bilang dayo sa teritoryo ng kalaban. Kung ating yung susuriin ng kartada nitong si Inoue, ay ang past prime na Nonito Donaire pa lang naman ang nakakalaban niyang may pangalan at bigatin na kung tutuusin nga ay muntikan pa siyang matalo dito. Sa laban ngang iyon ay nakita ng lahat kung paano in-expose ni Nonito ang galawan nga nitong si Inoue. Sapagkat sa mga nagdaang laban nga nitong si Inoue, kadalasan ay 1 to 3 rounds lang ang itinatagal ng kanyang mga kalaban. Subalit pagdating nga po sa ating pambato na si The Filipino Flash, bagamat natalo nga sa kanilang laban,
Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng mga boxing fans na napinsalaan ng gusto ang kinatatakutang halimaw ng Japan. Hindi nga po ito inaasa ng mga kababayan ni Inoue, sapagkat ang inaakala nila ay madali lang tatalunin ni Inoue ang past prime na Nonito Donaire, kagaya ng mga nangyari sa mga naging kalaban niya noon bago sila nagkaharap. Ngunit nagkamali nga sila dahil sa mismong laban ay pinadaan muna ni Donaire si Inoue sa butas ng karayom bago makuha nito ang panalo. At ang matindi pa nito, alam niyo po bang na-ospital itong si Inoue pagkatapos ng kanilang naging laban? Dahil nagkaroon nito ng fracture sa kanyang right eye socket. Matapos nga nitong malasap ang isang napakalakas na counter left hook mula nga sa ating pambato na si Donaire. Kumpara nga dito sa ating pambato na si Cuadro Alas, may dugong mandirigma, likas na matapang, sanay dumayo sa baluarte ng kalaban. Kung si Inoue ay iniingatang mabuti ng kanyang mga promoter na huwag idayo sa baluarte ng kalaban dahil sa takot na maluto sa laban at madungisan ang malinis na kartada nito. Itong si Cuadro Alas naman ay kabaliktaran, sapagkat siya nga po yung tipo ng boxer noon na idinadayo at ipinapakain lamang sa mga champion na gusto lamang ng mga tune-up fights. Ngunit ang kabibiliban mo nga dito kay Casimero na sa mga naging laban niya na naging dayo at dihado siya ay nagawa pa rin niyang manalo at baliktarin ang laban kontra nga po sa kanyang mga nakakasagupa. At para nga po sa inyong kaalaman, sa siyam na mga bansang dinayo niya, lahat po dyan ay nagawa niyang manalo. At ang pagdayong ito ay ang isa sa mga naging susi upang makamit ni Casimero ang pagiging isang 3 Division World Champion. Bukod dyan, ang isa pa sa tingin kong lamang ni Casimero kay Inoue ay ang kakayahan nitong tumanggap ng malalakas na suntok mula sa kanyang kalaban. Ayon daw kasi sa mga Pinoy boxer na naka-sparring nitong si Inoue noon, ay madali lang daw itong masugatan. Yung nag-sparring kami ni Genesis, ni Kevin Jake, kaming tatlo, dudugo talaga yung ilong niya. Kasi pag mapuruhan niya yung ilong niya, parang madali lang dumugo yung ilong. Kumpara mo nga dito kay Casimero na may malabakal na panga at literal na matigas ang muka. At kung ating nga pong babalikan ang mga naging ilang laban niya noon, ay tila kinakain lang nito ang mga suntok ng kanyang mga kalaban. Subalit magkaganon man, bagamat malakas ang tsansa nitong si Casimero na manalo nga dito kay Inoue, ay napakadelikado pa ring laban nito para sa kanya. Sabihin na natin kaya namang saluhin ng malabakal na panga ni Cuadro Alas ang mga suntok nitong si Inoue. Ang tanong, kung kaya kayang saluhin ng bodega ni Casimero ang pamatay na body shot ni Inoue. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, sa kanyang 21 professional fight, ay halos dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng body shot. Wala pang miisa dito ang hindi tumiklop ang tuhod matapos malasap ang pamatay na body shot ng Hapon. Kaya naman kung magagawa nga ni Casimero na patigasin at gawing bakal ang bodega niya, ay malaki ang pag-asa nitong manalo kontra nga sa tinaguriang The Monster ng Japan. Malaki nga po ang naging improve ng galawan nitong si Casimero, lalo na nung maging strength and conditioning coach nito, si Memo Heredia. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Coach Memo, ay siya rin po naging conditioning coach noon ni Juan Manuel Marquez nang patulugin niya ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanilang ika-4 na pagtutuos. Hinawakan din ito si Yordenis Ugas. Siya ang naging strength and conditioning coach ni Ugas nang talunin niya ang ating pambansang kamao. At pati nga po ang undefeated prospect sa featherweight division na si Mark Magnifico Magsayo, ay siya rin po ang may hawak noong patulugin niya si Julio Ceja. At pagdating nga po dito kay Casimero, mula nang hawakan niya ito hanggang sa mga sumunod na naging laban niya, pinabagsak nga po ito lahat ni Casimero. Maliban nga lang po dito kay Rigondox, na muntikan na rin sanang matulog noon sa laban nila. Ngunit matapos kang maramdaman ng lakas ni Casimero sa round 1,
ay nagtatakbo na lang ito sa takot na manakaut nga ni Casimero. Kaya naman mula sa pagiging malakas ay nagawa pa ni Coach Memo na mas lalo pang pinalakas na bersyon ni Casimero. Kaya may tulog talaga itong si Inoue pag nagkataon. Sa inyo po mga idol, ano po sa tingin niyong kalalabasan na magiging laban nila? Casimero ba via brutal knockout? O Inoue via knockout sa pamamagitan ng body shot? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol.